Taking your time, but I wish you'd hurry. Can't beat the vibe like. Yeah. Asus. Asus. Smile na. Ano kasama dyan? So isang pinagpalang gabi sa inyong mga kaibigan. So ang magiging topic natin for today is regarding sa ang pagiging masunurin ng mga anak nyo. Anak natin, no? Hindi lang nyo pala, anak natin, no? So kapag sinabing masunurin, napakadali ng, lalo na sa English, no? Mas madali siyang i-spell out, no? Madaling sabihin, madaling spell out, pero napakahirap gawin yung pagsunod, di ba? Yan, pagiging obedient, yan pagsunod, di ba? Lalo na sa mga anak natin, no? So one of the good examples are yung ating maliliit na anak. Kayo ba bilang magulang, pinapractice nyo na ba at a very young age or at the age of like set, no, 3 years old, pinapractice nyo na ba yung mga anak nyo na utusan nyo? O sinasabi nyo na ay wag, bata pa yan, baby pa yan, ba't uutusan natin? Ganun. Hindi. Alam nyo po, magandang practice na at the very young age is natututo na silang sumunod sa mga magulang nila. They must know the authority that we have na tayo ay magulang, na kapag tayo nagutos, sila ay susunod. Ganon din naman, no, sa mga teenager nating anak. Kasi karamihan ng teenager ngayon, kapag yung tusan mo is lagi nakaangil sa'yo or wait lang, ganon, di ba? Wait, ganon. Opo, wait lang, may tinatapos pa ako eh. Di ba ganon ang mga anak ngayon, no? Or kung hindi man ganon anak nyo, let's say, very seldom times na nangyayari yung ganon. Pero most of the Filipino children right now, teenagers as well, is parang hirap na hirap silang sumunod sa mga magulang nila. Yan, nalalaglag yung aking telepono. So, nahihirapan sila sumunod sa magulang nila. Yung parang katulad na sinabi natin na ang anak ko ay masunurin. Pero hindi naman nakakasunod. Kasi nga to the extent, halimbawa, papakuha mo lang yung sampay sa likod, aangil sa'yo or sasabihin sa'yo, ay, mamaya na po daddy. May paggalang nga, pero hindi pa rin nakasunod. No? Pero tayo naman bilang mga magulang, let us learn how to be considerate sometimes. No? Kasi baka nga naman may ginagawa sila or talagang very vital yung trabaho, no, or pinag-aaralan nila or ginagawa nila at kaya hindi sila nakasunod kagad, no? So, case to case basis din naman. Pero sabi ko nga, mahirap magpasunod ng mga anak. Lalo na pat alam natin ang mga anak natin ay alam niyo yon, laki sa layaw, yung mga anak na parang hindi madapuan ng lamok o ng langaw, may mga ganong anak, di ba? So shout out sa mga ganong magulang na paano niyo pinalaki ang mga anak niyo ng ganon. So pero para sa akin, ang mga anak ko, they have learned how to be obedient. But still, sometimes, no, alam niyo po, yung mga anak ko, kapag inuutusan ko pa rin naman is dumadating pa rin naman sa punto na sinasabi pa rin naman nilang, wait lang daddy, wait lang. So, minsan magagalit ka, diba? Lalo na kapag very vital din naman yung inuutos mo. Pero, minsan, iniintindi namin sila. Kailangan natin silang intindihin. Kasi, yun ay tinatawag na pag-return favor, no? Kasi minsan tayong mga magulang, no, hindi rin tayo hindi sa kanila, di ba? Or minsan hindi tayo sa kanila. So ang iisipin nila ngayon, bakit ganun? Sila daddy, sila mommy, kapag may sinasabi kami, may gusto kaming sabihin at may gusto kaming mangyari, hindi nangyayari. Kailangan ipaalam din natin sa kanila na kung bakit hindi nagagawa kagad yung gusto nilang mangyari. Bawa yung pinabibili sila, daddy, mommy, magpapabili po ako ng Manila paper. So pupunta ng SM, ganyan, pupunta ng Robinson, pupunta ng SM, pupunta ng bookstore. Daddy, kailangan ko po, or mommy, kailangan po namin ng Manila paper. Hindi ka naman doon pupunta.
akala nila sa SM ka pupunta, di ba? Halimbawa, yung ganun ba? Pero hindi ka makakadaan kasi may kailangan kang tapusin o may kailangan kang negosyo o kailangan kang puntahan at hindi mo naman mapupuntahan kagad na maisingit yung gusto nilang ipabili. So, nangyayari minsan, parang hindi nagiging return favor. No? So, let's make it to the point na at least, diba, maibigay natin sa kanila yung hinihingi din nila na alam naman nating importante, no? At hindi naman luho. No? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng hinihingi ng mga anak natin ng luho. Diba? Tayo lang mga magulang ang kalimitang nagiging dahilan kung bakit nagiging maluho ang mga anak natin, di ba? So, tama po ba ako doon? So, shoutout po sa mga parents na nandyan, mommies and daddies. Let us not practice ang mga anak natin ay maging maluho. Let's try to give them the life na kung saan is naandun yung reality. Diba? Kasi hindi natin alam, diba? Ang buhay is weather lang, sabi nga nila, diba? Lalo na pati kay yung very lacking faith ka, diba? Parang hindi yung bang iniisip mo ngayon ay hindi mo magagawa kasi parang nagiging blockade is yung alam mong hindi mangyayari, wala kang positivity, wala kang rule of positivity. Kailangan pag ganun, let's make it to the point na bigyan din natin ng konting respeto ang ating mga anak. Hindi lang sila ang pasusunurin natin, kailangan susunod din tayo. At the same time, yung pagpapalaki natin sa kanila maging positive, maging balanced, no? Maging definite, no? Maging absolute, maging precise. Kahit man lang, sabihin natin precision is perfection. Pero kasi pag sinabi mong precision, 'di ba? So, precision kasi is 0 talaga. When you pag ginamit mo yung word na precision sa math, it is 0. No, alam na mga engineering 'yan. So, ngayon, kailangan mo maging balanced. Hindi pa pwedeng lahat naman ng hinihingi ng anak mo ibibigay mo, hindi pa pwedeng lahat din naman ng may hinihingi sila at alam mo namang importante, hindi mo maibibigay. Kasi bakit? Busy ka, or wala kang panahon sa kanila, or lacking of attention sa mga anak natin. So napaka-importante pa rin ng pagsasamahan yung attention natin, di ba? At yung obedience, di ba? Kasi sabi nga, ako magulang dapat akong napapasunod sa mga anak ko. Pero alam nyo, sa isang banda, kailangan ng mga anak natin, sinusunod din natin. Importante yan kasi they will see also the respect in us. So, in return favor, no? You reap what you sow, di ba? Kung ano yung tinanim mo siya nga anihin. Kapag ang mga anak mo nirespeto mo, sinunod mo din naman yung pangangailangan nila, they will return back the favor na hinihingi natin. Iyan ang isa sa mga vital tips na may bibigay ko sa inyo. You must return favor to them kung ano yung ibinibigay nila sa atin, di ba? Hindi pa pwedeng tayong pasunod na pasunod sa mga anak natin. So itong parenting tip na to is regarding sa pagpapasunod ng ating mga anak at the same time yung pagiging obedient natin mga magulang at yung pagpapalaki natin ng tama with the positivity, with the ruling of positivity sa ating pamilya, sa ating mga anak. So kung may natutunan kayo sa aking content, maraming salamat po. Please do like, follow and share sa aking Facebook page sa Christopher S. Concepcion at sa aking YouTube channel na Seventh Love or Us. Maraming salamat po. Please do subscribe. Maraming salamat. God bless you all.